Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sang-ayon ang Department of Education sa pagsusuot ng Filipiniana ng mga kawani ng gobyerno kada Lunes. Ngunit ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, dapat na maging flexible ang implementasyon nito. Dapat din umanong siguruhing hindi magiging pabigat sa bulsa ang naturang pagpapatupad. Agosto ng nakaraang taon nang ilabas ng Civil Service Commission ang regulasyon. Binibigyan naman nito ng 6 na buwan na palugit para makapaghanda ang mga concerned agency. Abiso sa publiko. Itinuring scam ng Land Transportation Office o LTO ang pagkalat ng Professional Driver's License promo kung saan ang kapalit ay pera. Atin niyang kumpirmahin sa ulat ni Danisa Lopez. Binabalaan ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na huwag tangkilikin ang mga kumakalat na promo ukol sa pagkuha ng Professional Driver's License. Ayon sa nasabing post, nagkakahalagang 5,800 piso ang non-professional driver's license, habang 7,500 piso naman para sa professional driver's license. Paglilinaw ng LTO, ang kumakalat na post na ito sa iba't ibang plataporma online ay isang scam na hindi kailanman nauugnay sa ahensya. Tiniyak naman ng LTO na mananagot ang sinumang mapatunayang may sala sa likod ng pang-i-scam na ito. Patuloy naman ang pagkikait ng LTO sa publiko na tumutok lamang sa opisyal na communication channel ng ahensya upang hindi maging biktima ng scam. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinawag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na disinformation ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umano'y blank allocations sa 2025 budget. At sinabi niyang ito'y hakbang upang may balik ang 2 bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President o OVP. Nilinaw ni Ortega na dumaan sa tamang proseso ang 2025 budget at walang irregularidad sa pag-aproba nito. Binawasan ng Kongreso ang pondo ng OVP mula 2 bilyong piso noong 2024 patungong 733 milyong piso upang matiyak ang responsableng paggastos ng pondo ng gobyerno. Hinimok din niya ang publiko na maging mapanuri laban sa mga maling impormasyon na ginagamit para sa pansariling interes o politikal na agenda. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Transco binatikos ang NGCP, bunsod ng mataas na buwis sa kuryente. Comelec nakatakdang mag-imprenta ng balota sa Lunes. PhilHealth at DOH sinabing nagagampanan ng serbisyo sa kabila ng pagkakaiba sa polisiya. Ilang kongresista umalma. Congressman Paulo Ortega pinabulaanan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte ukol sa 2025 budget. Bitak-bitak na kalsada umangat matapos ang magkasunod na lindol. At pagtatayo ng underground rail line sa Cebu, pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Muli pong nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko sa naglipa ng pekeng health claims at produkto online. Nilinaw ng DOH na peke ang isang Facebook page na ginagamit ang larawan ni DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Francis Domingo at iba pang healthcare professionals upang magsulong ng health claim at mag-promote ng produkto. Mahigpit na ipinagbabawal ng kagawaran sa mga opisyal at empleyado nito na sumuporta sa pribadong interes at endorsements upang tiyakin na neutral ang departamento.
Samantala, muli nang mag-iimprenta ng mga balota ang Commission on Elections sa COMELEC sa Lunes. Ito ay na-delay matapos ang voluntary withdrawal. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Nakatakda sana ngayong araw Biyernes ang muling pagsisimula ng pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 elections. Ngunit kinailangan itong i-reschedule dahil sa voluntary withdrawal ni senatorial aspirant Francis Leo Marcos. Matatandaang naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para diskwalipikahin si Marcos dahil sa pagiging nuisance candidate. Ngunit ayon kay Marcos, ang kanyang pag-atras sa eleksyon ay para hindi na umano makapagdulot ng malaking gastos mula sa gobyerno. Ngunit sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi naman nito apektado ang gastos ng pamahalaan para sa eleksyon. Nakatakda namang i-reschedule ang muling pag-imprenta ng mga balota sa Lunes. Panawagan naman ng COMELEC sa mga kumakandidato kung may planong mag-voluntary withdrawal ay gawin sa lalong madaling panahon para hindi makaapekto sa pag-iimprenta ng balota. Matatanda ang 6 na milyong mga balota ang nasayang dahil sa pagdidiskwalipika sa ilang mga aspirants. Ito ay may tinatayang katumbas na 130 million pesos. Samantala, layo naman ng COMELEC na gawing 1.5 million ballots ang iimprenta kada araw. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Labis na ikinatuwa ni Philippine Red Cross o PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon ang 11 araw na operasyon na isinagawa ng mga kawani at volunteers sa ginanap na Sinulog Festival ngayong taon. Ipinagmalaki ni Gordon ang dedikasyon ng organisasyon sa pagtugon sa tulong medikal na kinailangan ng mga deboto ng Senyor Santo Niño de Cebu. Mananatili namang aktibo ang PRC sa mga susunod pang aktibidad at pista na idaraos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Transco binatikos ang NGCP, bunsod ng mataas na buwis sa kuryente. COMELEC nakatakdang mag-imprenta ng balota sa Lunes. PhilHealth at DOH sinabing nagagampanan ng serbisyo sa kabila ng pagkakaiba sa polisiya. Ilang kongresista umalma. Congressman Paulo Ortega pinabulaanan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte ukol sa 2025 budget. Bitak-bitak na kalsada umangat matapos ang magkasunod na lindol. At pagtatayo ng underground rail line sa Cebu, pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magkasamang palalakasin ng Pilipinas at Cambodia ang digital government transformation sa rehiyon o ang paggamit ng teknolohiya upang gawing makabago ang serbisyo ng pamahalaan. Pinangunahan ito ni Information and Communications Secretary Ivan Jan Uy na binigyang diin ang kritikal na papel ng kolaborasyon sa paghimok ng digital governance at ang benepisyo ng verification platform upang labanan ang pandaraya sa mga dokumentong inisyu ng mga otoridad ng bansa. Kasama rin ng kalihim si Cambodia Ministry of Post and Telecommunications Minister Chea Bandet na sinabing ang pag-uugnayan ay magsusulong ng sustainable technologies at magpapalakas ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Sa iba pang ulat, nilinaw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nitong Huwebes na hindi titigil ang kagawaran sa pagbibigay ng social protection at welfare sa mga taong mangangailangan ng kanilang serbisyo. Ito ay sa kabila ng pagkatigil ng ilang programa dahil sa magaganap na election spending ban. Narito ang ulat.
Hindi naman dahil may eleksyon, ititigil na kami. Kung hindi, yung programa ang tumigil, pero yung gampanin namin, yung role namin in social protection, social welfare, tuloy-tuloy yun. Yun ang nabigyan ng exemption para tuloy-tuloy ang pagtulong namin sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kung medical man yan, burial man yan, education man yan, ang pinagbawal lang yung mismong programa na may mga iba't iba pang component. But the act of rendering financial assistance, bukas po ang ating tanggapan. Yan ang naging pahayag nitong Huwebes ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa usapin na pagtigil ng programa ng kagawaran alinsunod sa election spending ban. Sa ilalim kasi ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang pagpapalabas, pagbabayad o paggasta ng mga pampublikong pondo sa loob ng 45 araw bago ang isang regular na halalan. Giit ni Gatchalian, ang mandato ng kagawaran na paglingkuran ng mga tao ay hindi matitigil at tiniyak na patuloy ito sa paghahatid serbisyo para sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. Dagdag pang pahayag ng kalihim, Hindi ito magagamit sa politika dahil ang nag-a-assess kung sino ang qualified o hindi qualified, kung magkano ang ibibigay ay ang mga social workers natin. Maaring may referral o walang referral, at the end of the day, ang gatekeeper ng tulong pinansyal ay ang mga social workers na na-train naman, profession nila yan para suriin kung ang tao ay qualified or hindi qualified. Samantala, sa ilalim ng Resolution number 10999 ng COMELEC Anbank nitong 12 ng Enero ay nagsimula na ang election period at gun ban na magtatapos sa 11 ng Hunyo. Habang mag-uumpisa naman sa 11 ng Pebrero hanggang 10 ng Mayo ang kampanyahan ng mga tatakbo para sa posisyon ng senador at mga party list groups. At sa 28 ng Marso hanggang 10 ng Mayo naman ang mga House District Lawmaker, Parliamentary, Provincial, City at Municipal Official. Para naman sa Election Day, ito ay magaganap sa 12 ng Mayo taong kasalukuyan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpulong nitong kamakailan ng Philippine Sports Commission o PSC at beverage ayon supply drink manufacturer na Otsuka Solar Philippines para sa posibilidad na kolaborasyon para sa komunidad ng palakasan sa buong bansa. Sa naganap na pag-uusap ay tinalakay ang mga programang nais nilang isulong. Kabilang dito ang mas malusog, mas aktibong Pilipinas at mga estratehikong programa para palakasin ang kakayahan ng mga atleta, gayon din ang pagsasanay sa mga local government unit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Transco binatikos ang NGCP, bunsod ng mataas na buwis sa kuryente. COMELEC nakatakdang mag-imprenta ng balota sa Lunes. PhilHealth at DOH sinabing nagagampanan ng serbisyo sa kabila ng pagkakaiba sa polisiya. Ilang kongresista umalma. Congressman Paulo Ortega pinabulaanan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte ukol sa 2025 budget. Bitak-bitak na kalsada umangat matapos ang magkasunod na lindol. At pagtatayo ng underground rail line sa Cebu, pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.